Amen. Salamat sa Ramirez couple na binigyan ng 3 instant. 3 anak. Puro lalaki. Oh. So at least ka-experience sila. Experience sila na magkaroon ng anak. Magkaroon ng ugtas. Welcome. Pari-pareho na tayo. Oh. Patas na ta. Magandang experience yan. And of course, salamat kay Ma'am Rachel na sometimes siya din take charge ditong mga batang ito. So, i-pray natin ito, no? Mabilis lang panahon ngayon. Tingnan nyo si Jansen. Jansen, pagdating dito, ilang years pa lang yan. Ilang taon pa lang yan. Ngayon, magiging teenager na. Alright. By the way, church, isama natin sa prayer si Michael Makapagal. Ate Linda, nagtrangkaso pala. Kanina ko lang nalaman na may trangkaso si Michael. Isama niyo sa prayer. Ganon din po si Isagani. Kaya naulanan kahapon, sumakit ang ulo na trangkaso. Nagsama pa yun kahapon sa visitation. Ay nagpaalam na, pastor, di po ako maka-church. Ato si Joy, na ano ka, Joy? Trangkaso ka man? Abi ko, fashion na. Alright, so may mga natrangkaso ngayon. Sama natin sa prayer. Amen. Alright. Sige po, di tayo magtagal. At let's proceed po sa skip muna natin ating lecture. And hopefully, sa pagbalik ko po, mga kapatid. Okay, for now, ito yung aming devotional kahapon. Let's open sa Book of Judges. Okay, chapter number 11. Judges, chapter 11. Shall we all stand, please? Mga parents, andyan na, kumpleto na yung anak ninyo, Brad, sa gilid. Hello? Make sure mga parents, kumpleto yung nyo, Brad, mga anak nyo. Okay. Wala gyapon si Rap-Rap, Brad Malakias. Bakit wala gabalik sa hapon? Dapat i-encourage ninyo, mga anak ninyo, magbalik sa hapon. Importante ang pagbalik sa hapon. Kung gaano ka-importante ang morning, ganoon din sa hapon. Verse 1 to 6. Judges chapter 1, chapter 11, verses 1 to 6. Nakita na? I will read verse 1, please respond verse 2 until verse number 6. Now Jephthah the Gileadite was a mighty man of valor, and he was the son of an harlot. And Gilead begat Jephthah. And Gilead's wife Abigail, and his wife's son Ruah, and he thrust out Jephthah, and said unto him, Thou shalt not hear your father's house, for thou art the son of a strange woman. Then Jephthah fled from his brethren, and dwelt in the land of Tob. And there were gathered vain men to Jephthah, and went out with him. And it was so that when the children of Ammon made war against Israel, the elders of Gilead went to fetch Jephthah out of the land of Tob. Okay, let's read all together. Verse 7, go. And Jephthah said unto the elders of Gilead, Did not ye hate me, and expel me out of my father's house? And why are ye come unto me now, when ye are in distress? Let's pray. Lord, salamat this passage na aming mabasa, another Bible character this afternoon, in the person of Jephthah. And help us, Lord, makalearn kami something out from this person. And I believe, Lord, every person na nakasulat sa Bible, there is an intention, there is a meaning, there is a message na gusto niyang isend sa amin, Panginoon, na makuha na namin ng lesson. And this afternoon, I pray
Na Lord, help us na makakontemplate, na makita namin, Lord, ang good side. Dito po na even though, Lord, may mga bad kami na background, but it's not a hindrance na magamit mo kami sa imong full potential. Thank you, Lord, that the Bible, the entire Bible, both New and Old Testament is beneficial para po sa amin. Na Lord, magkaroon ito ng valuable lesson sa aming lahat na pwede naming ma-adapt. It could be, Lord, spiritual, historical, and much more practical na mga bagay. Thank you, Lord. And this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Be seated. Thank you. Now, this lesson na ating i-studyhan ngayon, especially in chapter number 11, it talks about, mga kapatid, it provides us a profound lesson sa life po ni Jephthah. Okay? Lesson about rejection, lesson about rise to leadership, and of course, a lesson about God's grace. Now, na despite po sa kanyang background, verse number 1, the Bible says, and Jephthah the Gileadite was a mighty man of valor, and he was the son of an harlot, and Gilead begat Jephthah. So we don't have any idea kung sino po yung nanay niya. All we can learn is, the Bible says, ang nanay niya ay isa pong harlot. At ang tatay po niya, ang pangalan ay si Gilead. Okay? Si Gilead. And verse number 2, ito pong si Gilead, ang tatay po ni Jephthah, ay nag-asawa ulit. At nagkaroon sila ng maraming anak. Alright? At dito po ay mga lalaki, mostly mga lalaki. Verse number 2, and Gilead's wife bare him sons. Hindi lang po isa, maraming mga lalaki. In other words, mga half-brother po siya ni Jephthah. Magkaiba po sila ng nanay. So sabay po sila na lumaki, and sabi ng Bible, and his wife's sons grew up. At nung lumaki na po, nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng problema. And his wife's sons grew up, and they thrust out Jephthah, and said unto him, Thou shalt not inherit in our father's house, for thou art the son of a strange woman. So ito yung kadalasan, mga kapatid, na problema kapag magkakaroon ng broken family. At common po ito nangyayari, amen? Na kapag nakasawa ng ibang babae si tatay at isasama yung dating anak niya sa ibang babae, very seldom ka lang makarinig na mayroong harmony. Mostly talaga may conflict talaga. So always, mga kapatid, ang victim dito mga bata. Kapag broken family, hindi po intact ang pamilya. Are you with me? So ito ba ang nangyari kay Jephthah? Noong nag-asawa, muli ang kanyang tatay, dinala siya, at doon, nagsama sa kanyang mga kapatid na half-brother. But the problem is, hindi po siya welcome doon sa pamilya ng bagong asawa ni Jephthah. Within fact, to the point, mga kapatid, na siya po'y pinalayas. Gitras out siya sapagkat nagiging threat na po siya doon sa family ng bagong asawa ng tatay niya. At ang malungkot dito, sabi ng Bible, in verse number 3, o verse number 2, sabi niya, and thou shalt not inherit in our father's house. Anong reason, Brad?
Bakit galit yung mga half-brother niya? Bakit meron silang bitterness? At gusto nilang palayasin yung kanilang kapatid? Sabi ng Bible, "For thou art the son of a strange woman." Ang dahilan sapagkat itong si Jepta, anak po siya ng illegitimate. Hello, amen? Anak siya ng harlot. Anak siya ng strange woman. So di nila matanggap na may nakasama sila na anak ng harlot. And by the way, mga kapatid, hindi po kasalanan ni Jepta yun. Wala po siyang kinalaman kung it so happen man, nagkataon man na naging anak po siya ng harlot. Minsan madalas mga kapatid, nagiging, yung tawag doon, Brad, doon pour out ba? Parang shock absorber, yung bata, na hindi naman niya, Brad, intensyon na maging ganon. Sino bang gusto na tao na maging anak sa labas? Sino bang tao na gusto na ang kanyang magulang o nanay ay maging harlot? Pero ito po yung root cause kung bakit galit ang kanyang mga kapatid. Na pinalayas nila ang kanilang half-brother simply because ang dahilan, she is a son of a strange woman. Alright? Now, ang sabi ng Bible, mga kapatid, of course, hindi po nag-mention ng Bible kung mayroon pang ibang kapatid si Jepta sa nanay niya na harlot, and most likely, siya lang talaga yung isa. At sabi po ng verse number 3, Jepta fled from his brethren. So siguro, many times, gisalo lang po ni Jepta. Giagwanta lang niya yung mga salita ng mga kapatid niya, Brad, na mga masasakit. Pero siguro, yung pinalayas na siya, so of course, wala na siyang magawa. At sabi ng Bible, siya po'y umalis. At sabi ng Bible, then Jepta fled from his brethren and dwelt in the land of Tob. So wala tayong idea kung ilang taon si Jepta dito, nakasama niya yung kanyang father, stepmother, at stepbrothers. Maybe most likely, i-assume natin, mga teenager siya, or less than 20, o maybe early 20 ang edad niya, nung pinalaya siya, Brad. Ang malungkot dito, saan ang tatay? Amen? Di ba dapat ang tatay ang mag-intervene? Di ba dapat ang tatay magsabi, "Oy, kapatid nyo rin yan. Kahit iba ang nanay, kapatid nyo pa rin yan. Magkadugo pa rin kayo." Di ba dapat tatay ang magsabi noon? So sana ang tatay, bakit gi-allow niya ng itong isang anak niya bulihin ng isang anak? Kaya mahalaga po, mga kapatid, ang presensya ng tatay. Mahalaga po ang leadership ng tatay. Saan dito ang tatay sa eksena? Bakit wala siya nag-middle? Bakit wala siya nag-midget? Bakit wala niya na-settle ang problema? Maybe as they grow up, Brad, nakita niya na may problema na. Maybe maliliit pa, makita mo naman yan kung ginabuli yung anak mo. So dapat, sa maliit pa lang sana, Brad, na-resolve na ito na issue. Dapat ang tatay nagsabi, "Anak, magkaiba man kayo ng nanay. Pero pareho ko po kayong mahal. Pareho, equal kayo na mahal ko. At dahil magkapatid kayo, dapat huwag kayong mag-away-away. Dahil magkapatid kayo, magtulungan po kayo. Kahit magkaiba kayo ng nanay." Di ba dapat ganon? Ang key person, mga kapatid, is the father. Kaya kung nasitel ito, mga kapatid, hindi na po humantong na pinalayas ang isang anak niya. The same po, mga kapatid, sa kay Adam and Eve. Hindi niya na-resolve ang problema ni Abel at ni Cain na humantong, Brad, ng murder. Na pinatay ni Cain ang kanyang kapatid dahil lang po sa inggit. So mga tatay, malaki po, Brad, ang papel natin. Pag may nakita tayong conflict sa ating anak, dapat tayo, Brad, mag-mediate na. Huwag na nating antayin na manotice pa ng ibang mga tao na may problema sa loob. Dapat isettle na yung problema.
Tama po ba? So dito po pinalayas, and of course, outnumbered si Jepta, wala siyang magawa, marami sila, tapos possibly nakikitira lang siya, and therefore, umalis siya. At siya na lang yung mga kapatid yung nagparaya. At sabi niya, wala kang karapatan dito, wala kang makukuha dito. Thou shalt not inherit, sabi ng verse number 2. Thou shalt not inherit in our father's house, for thou art the son of a strange woman. Pero may nalaman din ako, Brad, na kahit half-brother nila nung nalaman, okay man. Oh, loving man sila, understanding man sila, pero very seldom. Mostly talaga may problema talaga, Brad. Oh. So dito po nagkaroon ng problema. And it so happened in verse number 3. Verse number 3, then Jepta fled from his brethren. Umalis siya, lumayo si Jepta, at saan siya tumungo? And dwelt in the land of Tob. Di natin alam kung gaano kalayo itong Tob. Or palpa ba ito ng Israel? Or malayo na ito sa Israel? I assume mga kapatid na ito po ay mga Gentiles na. Hindi na po mga Hudyo ito, mga Gentile people na po ito, non-Jewish people. At sabi ng Bible, anong klaseng mga tao ang meron doon? Sa Tob. And there were gathered vain men to Jepta and went out with him. So pagpunta po ni Jepta doon sa lugar na yon, ang pangalan ay Tob. Ang mga tao doon, nakatira doon, mostly ay mga vain men. Ano itong vain men? Kung sa atin pa, mga walang kwenta, vain eh. Pero pag istadihan mo, ang the word vain men, mga bandits. Vain men means mga gang ba? Gang. Grupo ng mga tao na may grupo din sila. Mga tao na hindi sila recognized sa society. Mga tao din po na hindi sila accepted sa society. So doon siya napunta. Sumama siya doon siya nakapag-associate. At doon sa to mga kapatid, doon nakita at na-feel ni Jepta na acceptable siya. Doon niya nakita ang kanyang bagong pamilya. At doon mga kapatid, naging close siya sa mga tao doon. Nakipag-mingle siya doon, and doon na siya lumaki. At like I said, mga kapatid, na-use na siya sa mga tao doon. Sabi po ng Bible. Kasama niya mga tao. At na-adapt niya mga kapatid, yung pong practice doon. At doon po siya nahasa sa pakikipagdigma. Sa pakikipaggera, doon niya na-practice. Yung pagiging warrior, kasama yung mga tao. Parang pelikula ba, no? Na pinalayas, tapos napunta doon sa mga tao, tapos doon na-train. Oh? Parang nakita nyo ba yung Ronin, Brad? Ronin? Yung kalimutan ko yung Keanu Reeves. Yung 44 na mga samurai, kung napansin niyo po yun na pelikula na lahat po sila harikari, yung sila sa sarili nila, pero mga warrior sila sa Japan. Napunta siya sa mga grupo doon, tapos doon siya natin na magiging great warrior as samurai. Samurai kasi organization yan siya, Brad. Grupo ng mga tao na talagang So parang ganito po si Jepta. So lumaki na po siya doon. Doon na siya mga kapatid. And verse number 4, di natin alam ano ang gap between verse number 3 and verse number 4. Look, verse number 4. And it came to pass in the process of time that the children of Ammon made war against Israel. So nagkaroon po ng gera, nagkaroon ng kalaban ang mga Israelite. At ang kalaban po nila is the children of Ammon.
Verse 5. And it was so that when the children of Ammon made war against Israel, the elders of Gilead went to fetch Jephthah out of the land of Tob. So nalaman nila na si Jephthah na doon sa land of Tob. At nung nalaman nila na nandoon si Jephthah, ang ginawa po ng mga elders, pinuntahan si Jephthah. Gisundo nila. At gi-request nila na, Jephthah, pwede bang sumama ka sa amin at tulungan mo kami sapagkat gigirahin kami ng mga children of Ammon. Pwede ba, please, kailangan namin yung assistance mo. Anong sabi ni Jephthah, verse number 6? And they said unto Jephthah, come and be our captain. Gawin ka naming leader, that we may fight with the children of Ammon. So dito, tagilid na sila, at alam nila mga kapatid na parang dihado po sila kapag ka nakipaghirap po sila sa children of Ammon, and that is why, gi-request nila si Jephthah. Now, bago sumama si Jephthah, anong sabi ni Jephthah, verse 7? And Jephthah said unto the elders of Gilead, did not ye hate me, and expel me out of my father's house? And why are ye come unto me now when ye are in distress? So daw nakabalos dito si Jephthah. Sinumbatan din niya, tama? Sabi, di ba pinalayas niyo ako? Di ba galit kayo sa akin? And I believe itong mga elders of Israel, alam din nila ba anong nangyari kay Jephthah? At nung ginabuli si Jephthah, nung pinalaya si Jephthah, ang tanong, saan itong mga elders na ito? Bakit hindi din sila tumulong na pigilan si Jephthah or mag-middle kay Jephthah na hindi siya palayasin ng kanyang mga half-brother? Bakit ngayon na may gira, tsaka pa sila nagkakara-kara, tapos lumapit, nag-approach kay Jephthah at humingi ng tulong? Kaya nung nakita sila ni Jephthah at narinig ni Jephthah na, please come and be our captain, tulungan niyo kami sa gera. Di ba sabi, sinagot sila ni Jephthah, di ba galit kayo sa akin? Di ba pinalayas niyo ako? At bakit andito kayo ngayon? Kasi tagilid kayo. Kasi kailangan niyo yung tulong ko, and that is why andito kayo. Pero saan kayo nung una? Hello? Parang nakabalo si Jephthah. Sinumbatan din niya. So, opportunity din dito kay Jephthah. Mga kapatid, na makita natin dito. Alright? So, nung nangyari, verse number 8, and the elders of Gilead said unto Jephthah, therefore we turn again to thee now, that thou mayest go with us and fight against the children of Ammon, and be our head over all the inhabitants of Gilead. Verse number 9, and Jephthah said unto the elders of Gilead, if ye bring me home again to fight against the children of Ammon, and the Lord deliver them before me, shall I be your head? Totoo ba na gawin niyo ako pag ako isasama sa inyo? Totoo ba, sincere ba kayo na gawin niyo akong captain or leader? And look what happened, verse number 10. And the elders of Gilead said unto Jephthah, the Lord be witness between us, if we do not so according to thy words. Then Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and captain over them, and Jephthah uttered all his words before the Lord in Mizpeh. You see? Kung nating titingnan, Brad, wala na. Pwedeng i-turn down to ni Gilead. Sabi niya, wala na akong pakialam. Matagal na akong wala dyan sa lugar ng Israel. Andito na ako nakatira. Nakatira sa Tob. Ito na yung bagong tahanan ko. Ito na yung pamilya ko. So kung may problema kayo na lang. Sulbarin nyo yan. Suluhin nyo yung problema nyo.
Pwedeng sabihin niya, brad. Di ba, minsan ang tao ganun. O nga, mga yun mo bulig sa akon karon. Kay, ako amuna ko sini karon. Pero sa una, diin ka mo. Tupigado pa ko. Katong di pa ko sikat, diin ka mo. Di ba may mga vlogger na ganun? Ning una daw nga magbas, mga parinti. Mayroon na sa primero. Waya po na. Di na mag-successful. Kaya karon nag-successful man tong ilang parinti nga vlogger. O paluy-luoy na parinti. Parinti na. Ganun daw. So parang ganito din si Jepta. But my point mga kapatid, anong sabi dito? But before that, so sumama na po, ginarit ko lang, sumama na si Jepta, bumalik siya sa Israel, and then anong sabi niya, Brad? Verse 11 at 12. And Jepta sent messengers unto the king of the children of Ammon, saying, What hast thou done to do with me, that thou art come against me to fight in my land? So, gi-check muna ni Jepta kung ano ang root ko sa problema. Bakit gigirahin sila ng mga Ammonites? So, nagpadala po siya ng emisary para tanungin kung bakit makipaggera. Anong purpose po ng children of Ammon na makipaggera sa mga Israelite? Ano ang reply po ng king of Ammon? Verse 13. And the king of the children of Ammon answered unto the messenger of Jepta, Because Israel took away my land, when they came out of Egypt from Arnon, even unto Jabbok and unto Jordan, now therefore restore those lands again peaceably. So ang problema nila is that, Brad? Land dispute. Lupa. Gusto nila na ibalik sa kanila yung lupa. Kasi ang lupa daw nila, gikuha daw ng mga Israelites. Sabi niya, before pa kayo pumunta dito, amin na yung lupa. At nung dumating kayo, gikuha ninyo sa amin. Kaya amin yan, kami ang original may-ari. Kaya ba yung land dispute sa Israel, matagal na yan ang problema? Long time ago pa, long time. Back in Bible times pa, ganun na yung problema nila. Yung mga neighboring countries nila ngayon, yung Syria, yung Jordan, yung Lebanon, at marami pa iba. Even ang portion po ng Egypt, yung Sinai Peninsula, yung Ten Commandments, doon kinuha ang Ten Commandments, Brad. Yun part po yan ng Egypt. Ganon. Kaya ito yung problema sa conflict nila. Pero ang di nila alam, Brad, na matagal ng promise ng Panginoon. Na yung lupa na yon, yung Palestine na ngayon, na ginaklaim ng mga Palestinian, para sa Israelian. Okay? The promise ng Panginoon. So yun po ang verse number 14. And Jepta sent messengers again to the king of the children of Ammon, and said unto him, Thus saith Jepta, Israel took not away the land of Moab, nor the land of the children of Ammon. Hindi po kami nagnakaw, hindi kami nag-squat ng inyong mga lupain. The land of Moab, nor the land of the children of Ammon. But when Israel came up from Egypt and walked through the wilderness unto the Red Sea, and came to Kadesh, then Israel sent messengers unto the king of Edom, saying, Let me, I pray thee, pass through thy land. But the king of Edom would not hearken thereto. And in like manner they sent unto the king of Moab, but he would not consent, and Israel abode in Kadesh. Then they went along through the wilderness, and compassed the land of Edom and the land of Moab, and came by the east side of the land of Moab, and pitched on the other side of the Arnon, but came not within the border of Moab, for Arnon was the border of Moab. Okay? Now, if you continue mga kapatid sa pagbasa nito, hindi talaga nag-una ang Israel na magkaroon ng conflict. Ang request nila sa mga Moabites ba at mga Edomites, pwede ba may pupuntahan kami? Pwede ba dadaan lang kami sa lupa ninyo? Daan lang kami, hindi kami mag-stay. Okay? Pwede ba padaanin nyo kami?
Pero itong king and Moab and king of Edom, hindi niya gi-allow. Ano? Di pwede. Di kayo pwedeng dumaan. Magira muna tayo bago kayo magdaan. So in short mga kapatid, nagkaroon sila ng gera. At natalo po ng Israel ang Moab, natalo niya ang Edom, and that is why, na ibang porsyon ng lupa, napasa kanila po. Pero wala silang intensyon na girahin. Pero ayaw ng hari na ito is, padaanin po sila. So, dyan tayo mga kapatid. Amen? So, binigyan ko lang kayo ng background. Now, let's jump mga kapatid. Verse number 30. Verse number 30. Verse 28. So, meron na pong negotiation. Meron pong negotiation na sana idaan lang nila sa proper in a diplomatic way. Pero ang problema, hindi po nakinig ang children of Ammon. Verse 28. Howbeit the king of the children of Ammon hearkened not unto the words of Jephthah, which he sent him. So ayaw niya ng diplomatic way na i-resolve nila ang problema, na hindi na kailangang magira. Pero ayaw po ng children of Ammon. Verse 29, Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah, and he passed over Gilead and Manasseh, and passed over Mizpeh of Gilead, and from Mizpeh of Gilead he passed over unto the children of Ammon. So pumunta na po siya doon sa area nila Ammon. And look what happened, verse number 30. And Jephthah vowed a vow unto the Lord, and said, If thou shalt without fail deliver the children of Ammon into mine hands, then it shall be that whatsoever cometh forth of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the children of Ammon, shall surely be the Lord's, and I will offer it for a burnt offering. That's Jephthah's promise. Verse 32, So Jephthah passed over unto the children of Ammon to fight against them, and the Lord delivered them into his hands. And he smote them from Aroer, even till thou come to Minnith, even 20 cities, and unto the plain of the vineyards, with a very great slaughter. Thus the children of Ammon were subdued before the children of Israel. So nanalo po sa gira si Jephthah. Hello, amen? Now ngayong hapon mga kapatid, ano pong lesson natin? Makuha natin sa life ni Jephthah. Diyan pa tayo? Number 1, God can use those with a painful past. God can still use those with a painful past. Ang ating background, yung past mo, hindi po mag-define kung sino ka. Dito po si Jephthah, ang kanyang papa, ang kanyang mama is harlot. But despite na masama ang kanyang family background, outcast siya, gi-expel siya, Brad. He was a son of an harlot, and yet makita natin na naging successful siya sa life niya as a warrior and as a leader. Maybe ngayong hapon, nag-graduate ka, hindi po prominent na school. Maybe nag-graduate ka, na hindi ka honor roll, but I will tell you, it will not define ang success na nakadepende sa school at kung honor ka o hindi. We still believe that success and blessing comes in the hand of God at sa pagpalingkamot. Kahit diskan prominent pa ng kaeskulahan, kahit honor roll ka pa, kahit intellectual ka, kung tamad ka man, I believe wala kang yapon maabot. So ang success mga kapatid, first and foremost, nasa Panginoon, regardless of your background, regardless of your past. Here, nag-succeed po si mga kapatid, si Jephthah. Despite anak siya ng harlot, gi-expel siya, gi-thrust out siya. The community rejected him, his family rejected him, and yet God chose him to be a leader
in Israel, and he prevailed as a leader. He succeeded as a leader. That means your past would not define you. May mga tao na hindi maganda ang past nila. May mga tao hindi maganda ang kanilang family background. And yet, they succeed. Why? They work hard. Tingnan nyo in history, mga kapatid, mostly sa mga tao na successful, galing po sa hirap. Galing sa hindi magandang pamilya. And one of that is Manny Pacquiao. Manny Pacquiao is a testament. He was a product of broken family. At yung pagiging poor, mga kapatid, yun yung baon niyang motivation. Yung hirap ng buhay, yun yung baon niyang motivation na magsikap ako. Sabi niya, one time interview siya, how is boxing? Sabi niya, no, I don't know anything about boxing. There was one time sa government sa Jensen, ang aming Jensen, doon sa Ubal, one time, nagkaroon ng boxing match at doon ang premium 100 pesos. Ang purpose ko lang doon na, sabi doon, ang manalo, 200. Ang natalo, consolation, 100. Wala akong alam sa boxing. Sabi ng referee, basta bawal ang sipa, bawal ang siko, suntukan lang. Yun ang alam ko. Yun ang instruction ng referee. Ang nasa isip ko, na kahit matalo ako, at least pag-uwi ko, may 100 pesos ako, at ibili ko ng bigas. And doon yun mga kapatid, yun ang start kung sino si Manny Pacquiao ngayon. Ang motivation niya, makabili ng bigas. Amen? Kaya ano ka man ngayong hapon, mga kapatid, wala nakadepende ang success sa atin. Nasa Panginoon. And of course, wala po sa ating background. Kaya do not disqualify yourself. Kaya i-qualify ni Lord ang mga disqualify. Sabi niya sa book of Corinthians, mga kapatid, na He used the base things to confound the wise, the weak things to confound the mighty, so that there should be no glory except the Lord. Amen? Kaya po, kahit sino tayo, pwede tayong magamit sa Panginoon. No? God can use those with a painful past. Jephthah didn't let his rejection define him. Hindi siya naging bitter. Hello? Naging motivation niya, mga kapatid, yung kanyang experience. Gusto niyang i-prove na kahit outcast siya, kahit illegitimate child siya, meron siyang ma-prove sa mga tao as a community that there is something good in his life. Na pwede tayo magamit, mga kapatid, our full potential. Kaya ngayong hapon, challenge sa atin na hindi tayo nakabox doon sa ating past. Hindi tayo nakalimit sa ating family background. Maybe broken family ka, maybe pobre ka, maybe hindi ka intellectual, maybe hindi ka taas o grado. But I tell you, God can still use us. Your anointing is not based on your background. God raised Jephthah up despite his family's scorn. He was rejected. Maybe gibully siya. Ikaw, illegitimate ka. Ikaw, maybe ganun yung na-implant sa kanya. Pero he never let, mga kapatid, na yung mga negative na nasa thoughts niya, yun ang mag-dwell sa kanya. He did not allow, mga kapatid, yung mga negative comment against sa kanya, yun ang mag-destroy sa kanyang dream. Doon sa land of Tob, nagano siya, nag-practice siya, na-train siya. Sa hirap, sa ibang mga tao. And doon siya na-mold. Doon siya naging person. Oh, ang kanyang pagkatao. So, i-allow pala natin, i-embrace natin yung mga struggle natin. Kasi at the end of the day, mga kapatid, yung mga struggle natin, yun yung mag-contributor na maging strong tayo. Huwag nating hayaan na masira tayo sa struggle. Huwag nating hayaan yung ating rejection, yung ating past, at yung maltreatment sa atin, yun magpasira sa atin. But gawin nating motivation. Amen. Not only God can use those with a painful past. That's lesson number 1. Number 2, here is that Jephthah is a man, mga kapatid, with a serious vow. Amen? Anong vow niya? Verse number 30.
Anong vow niya? Anong promise niya? Sabi ng verse number 30, and Jephthah vowed a vow unto the Lord. Ito po, hindi pa siya pumunta sa gera o papunta pa lang sa gera. At anong promise niya? Anong vow niya? And Jephthah vowed a vow. Pakiano daw ito, Sir Alden, baka lubat? Hello? Wala-wala ba? And Jephthah vowed a vow unto the Lord and said, if thou shalt without fail deliver the children of Ammon into mine hands, then it shall be whatsoever cometh forth of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the children of Ammon, shall surely be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. Right? So nagkaroon siya ng bargain, nagkaroon siya ng promise sa Panginoon. Na Lord, if i-allow mo, na ako po'y manalo galing sa gira, makauwi ako na safe, buhay, at manalo sa gira. Ako po'y mangangako na sino mang lalabas mula sa tarangkahan o door ng aking tahanan, aking bahay, surely I will offer it as a burnt offering. Pag sinabing burnt offering, susunugin, mamamatay. Well, maraming mga Christians, even pastors and Bible scholars are divided because of this. Kung bakit, alam niyo po? Kasi the Bible says, nung dumating siya, ang kanyang anak ang nag-meet sa kanya. Verse number, tingnan niyo po. Verse number 34. Verse 34, and Jephthah came to Mizpeh, unto his house, and behold, his daughter came out to meet him, with timbrels, with dances, and she was his only child. Beside her, he had neither son nor daughter. Nanalo siya sa gira. Pero mga kapatid, mixed emotion siya nung dumating siya pag-uwi niya. At sabi ng Bible, nung umuwi siya, walang ibang nag-meet at nag-greet sa kanya, kundi ang kanyang only daughter. And the Bible says, wala na siyang ibang anak, lalaki o babae, but only one daughter. Only daughter. So mixed emotion. At sabi niya, verse number 35, and it came to pass when he saw her, Jephthah, nakita niya ang kanyang anak, that he rent his clothes, pinunit niya ang kanyang damit, and said, alas, my daughter, thou hast brought me very low, and thou art on one of them that trouble me. For I have opened my mouth unto the Lord, and I cannot. Look at this phrase. Go back. That's the phrase, mga kapatid. Happy si Jephthah simply because nanalo sila sa gira. But on the other hand, Brad, unexpectedly, he was broken. Why? Because he never expect na yung mag-greet at lumabas sa kanyang tahanan, walang iba, ang kanya palang daughter. Ang sabi niya, anak, you trouble me. So nagtanong ang anak, bakit papa, anong nangyari? Bakit ka malungkot? Bakit ka parang nagsisi? Ano bang problema? Sabi niya, sapagkat bago ako umalis at pumunta sa gera, nakipag-promise ako, nakipagkasundo ako sa Panginoon na kung ako'y mananalo sa gera, at sino yung sa pagbalik ko sa tahanan ko, sino yung sasalubong sa akin, ay aking pong iaalay bilang burnt offering. At sabi niya, I cannot go back. At hindi ko na pwedeng bawiin. You see that word? How many times hindi tayo sincere sa ating salita? How many times you fail to keep your promise? But praise God kay Jephthah, mga kapatid. Like I said, divided, pati mga Bible scholar.
Kung ano ba talaga nangyari dito sa anak ni Jipta? Talaga bang gi-offer niya as burnt offering? Talaga bang sinunog niya ang kanyang anak bilang burnt offering? Kasi pag tinabi mong burnt offering, doon po mga kapatid, sa procedure po ng Old Testament, back sa time ni Moses, ginachap-chap ang katawan. Pag-chop mo sa hayop, susunugin. Tapos ang aso, yun ang maging sweet before the Lord. At tatanggapin, papatawarin ang kanilang kasalanan. Yun ang procedure, talagang papatayin ang karnero, papatayin ang oxen, papatayin ang kambing, kung ano man yung offering nila, as a burnt offering. Kaya may mga tao din na, hindi daw, na natiling virgin, na nag-serve itong babae ito sa temple for the rest of her life. My point is, masakit sa part ni Jipta, na only daughter mo ba, kaya isang anak mo na babae na mawala sa iyo. Pero never siya nakipag-bargain sa Panginoon. Hello? Hindi niya sinabi, Lord, sorry Lord, kaya parang nabigla na ako sa promise ko ba? Nung nakita niya ang kanyang anak ang nag-greet sa kanya, hindi siya nag-expect, akala niya aso, akala niya kung sino lang ang mag-welcome sa kanya. Pero anak niya, only daughter. And no doubt, mahal ni Jipta ang kanyang anak. No doubt. Hello, amen? Precious ang anak ni Jipta para sa kanya. Kasi isang anak lang. Pero mga kapatid, you see, for I have opened my mouth unto the Lord. Notice that phrase. And I cannot go back. Ibig sabihin, sincere si Jipta sa kanyang promise. Hindi niya na pwedeng, mga kapatid, i-alter ang kanyang promise. Naintindihan ni Jipta, Brad, yung sabi, let your nay be nay, and let your ye be ye. Hindi niya sinabi sa Panginoon, Lord, pwede ba baka na lang ang ipalit ko? Pwede ba, Lord, sampung karnero na lang o tupa, Panginoon, ang i-offer ko? Hindi lang pwede, Panginoon, ang aking anak? Kasi kaisa-isa kong anak. Hindi po siya nakipag-bargain. He was true to His word. He was sincere to His word. He kept His promise. Hello, amen? Kumusta tayo? I believe may mga commitment, may mga promise tayo. May mag-promise tayo sa Panginoon sa ating life, minsan sa buhay natin. But the question is, are we sincere about our promise? Do we keep our promise? Do we take it seriously? Hello? Very sad, even among Christians, na sometimes nandito na tayo sa mundo, sa panahon, na minsan ang salita wala ng value. Na minsan ang promise, normal na lang. Madali tayong magbitaw, madali tayong mag-commit, pero hindi natin ginakip ang ating mga promise. Sa ngayon, grabe na, very rampant na ang fake news. Parang normal na, parang acceptable na. Para lang makagain ng views, makagain ng pera, maka-earn ng money, ang tao gagawa na lang ng mga false, mga fake na mga article, mga balita, mga videos, or whatever, to the point na even sabihin nila, patay na itong si ano. Hello? Very sad. Not only ma-learn natin kay Jipta, mga kapatid, yung pong kanyang background na hindi niya hinayaan na yun ang maghinder sa kanya. But regardless, kung ano man, Brad, talaga bang gi-offer ni Jipta ang kanyang anak as burnt offering? Or some believe na gi-allow niya, o sabi ng Bible, verse number 36, look at verse number 36. And she said unto him, My father, if thou hast opened thy mouth unto the Lord.
Do to me according to that which hath proceeded out of thy mouth. For as much as the Lord hath taken vengeance for thee of thine enemies, even of the children of Ammon. Praise the Lord, itong anak na ito, hindi din siya nag-disagree. Sabi niya, Papa, kung ano yung pinangako mo sa kay Lord, tutuparin mo. At willing po ako mag-comply kung anong sinabi sa iyo ng Panginoon. At, of course, tinupad ng Diyos ang pangako niya sa iyo. Nanalo ka sa gira. Natalo mo ang children of Israel. Kaya walang dahilan na hindi mo i-keep ang iyong promise. But meron siyang request sa kanyang tatay, verse 37. And she said unto her father, Let this thing be done for me. Let me alone. Hayaan mong ako'y mag-isa. Let me alone 2 months. 2 months gingi niya. That I may go up and down upon the mountains and bewail my virginity, I and my fellows. And he said, Go. And he sent her away for 2 months. And she went with her companions and bewailed her virginity upon the mountains. Verse number 39, And it came to pass at the end of 2 months that she returned unto her father, who did with her according to his vow. Notice the word, who did with her according to his vow, which he had vowed. And she knew no man, and it was a custom in Israel. Verse 40, that the daughters of Israel went yearly to lament the daughter of Jephthah, the Gileadite, 4 days in a year. So meron pong memorial na ginagawa ang Israel yearly in memory sa ginawa sa anak po ni Jephthah na ang kanyang buhay gialay niya sa Panginoon. Very rare ka makakita ng ganito. Tatay nag-make ng promise. Ang anak willing naman siya. Maraming ga-ridicule kay Jephthah. It was a rash promise. It was a rash vow. Unmeditated, unplanned. Umaga, bigla-biglaan lang. Ura-urada na promise daw. Careless daw na promise. But regardless, mga kapatid, it could be careless na promise. It could be unplanned promise. It could be unmeditated promise. But my point is, Jephthah was a true man because he kept his promise. Even it takes life, it took the life of her son, of her daughter, of his daughter, only daughter. Seryoso siya na ibigay at tuparin ang pangako niya sa Panginoon. Kahit kapatid, kapalit buhay ng kanyang anak. Very seldom yan. Ikaw gani, namatayan ka na ng tutoy o papi or pet mo. Grabe ka na, ang tagal mong makamove on. Aso lang yun. Baboy, baka, manok. Damo ka na manok, gisagod mo. Tapos nag-aratay. O, di ba? Sakit na sa dughan. Di ka kadali ka move on, Brad. Ginsagod mo. Tapos, pagkaaga, ginahulat mo, ginabuburan mo, pagkahapon, gahulat ka, tapos nadula. Uy, sakit na sa dughan. Hello, arapat ha? Karilit ka mo? May manok kong gisagod-sagod ba? Hinatag pa to ni Ma'am Joy. Pagtupa sa kapitbahay, to sa squatter, why nakabalik? Until now, why pa kong kamove on? Oh, grabe ba? Sige ko bakal sang corn grits? Sige ko bakal sang bubod? Sa isang iglap na punta sa kapitbahay, why nakabalik? Oh, sakit. Ito hindi kambing, hindi hayop, hindi tuta. Tao ito. At kaisang-isang anak ni Jephthah. Pero mga kapatid, willing siyang ibigay, i-offer sa Panginoon. Ikaw, ano yung pwede mong i-offer sa Panginoon ba na masabi mong may impact sa buhay mo? Hello, amen? True ba tayo sa ating mga promises?
the Spirit of the Lord. Lessons from Jephthah's life. God can use those with a painful past. The second thing, mga kapatid, Jephthah, he kept his word. Was a man who kept his word. Marunong siya magtupad sa kanyang promise. Amen? Hindi niya take for granted ang kanyang promise sa Panginoon. And what else? He was empowered by the Spirit of God. Amen? He was empowered by the Spirit of God. I believe, hindi po mga kapatid, dahil po, si Joshua, Jephthah. Pero makita mo po sa kanya. Now remember, sabi ng Bible, Brad, nag-i-expel na po siya, pinalayas siya. Pinalayas po siya doon sa Israel. At di natin alam, Brad, gaano siya katagal at anong edad siya nawala sa Israel. Pero take note, kahit nasa malayo pa siya, Brad, nung bumalik siya, nandun pa sa isip niya na mag-alay siya ng burnt offering. I believe, nung pumunta siya sa Land of Tobrad, idolatrous yung mga tao doon. Hindi po ang mga tao doon nagsisimba sa the God of Israel. Ibang Diyos ang kanilang worship. Ibang Diyos ang kanilang ginaprayhan. Amen? The Land of Tob, Benjamin ito, Brad. But look what happened. Kahit nasa malayong lugar na siya, Brad, hindi niya nakalimutan, maybe nasa memory pa niya, na one day nakita niya ang kanyang tatay, nakita niya ang mga elders of Israel na nag-offer sila ng burnt offering address sa kanilang Panginoon, the God of Israel. And that is why kahit nasa malayong lugar na siya, nasa foreign land na siya, pagbalik niya sa Israel, Brad, di natin alam gaano katagal. Pero sabi niya, Lord, mag-offer ako ng burnt offering. Whoever man, Lord, ang lalabas sa door ng aking bahay, I will surely offer it as a burnt offering. And burnt offering is a sign, mga kapatid, nag-acknowledge mo the God of Israel. Only the children of Israel ang ga-practice, mga kapatid, ng burnt offering. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi natanggal, hindi nawala sa kanya yung practice ng mga elders, yung practice ng mga forefathers. Nagkaroon siya ng idea about burnt offering. Kaya baon-baon niya kahit malayo na. Kaya po mga teachers, sa mga bata, huwag niyong i-take for granted yung pagturo ng mga bata. Kasi di mo alam, kahit di natin madala yan sa church always. Maybe every Sunday din natin madala. Pero little by little, Saturday after Saturday, natuturuan sila, nakaparinig sila ng Word of God. Word of God, Word of God. I believe, saan man sila dadalhin, saan man yan mapunta, one day man, ma-remember nila na may nagturo sa amin about the story of the Bible, about Adam and Eve. Nagturo sa amin about Jesus Christ. Nagturo sa amin about Lazarus. Nagturo sa amin about David and Goliath. Nagturo sa amin about Noah. Because one day, at the very young age, nakarinig sila ng Word of God. And who knows? Maybe hindi man madala sa church, hindi man dito mag-grow, pero maybe sa ibang lugar, doon sila gamitin ng Panginoong Diyos. Maybe sa ibang lugar, doon sila mag-grow. Maybe sa ibang lugar, doon sila makakita ng church at mag-grow sila. But by point, there is somebody na nagturo sa kanila about the Word of God. Kasi hindi mo yan overnight ang growth. At may mga instances na dito sila na-save, dito sila nakarinig, pero doon sila, Brad, nagamit sa ibang lugar. Kaya, mga teachers, never stop. Don't get weary, amen? Patuloy lang. Siguro ngayon, di natin makita ang progress, di natin makita agad ang result, but I believe is that vain in the Lord.
Jephthah. Jephthah is our example, mga kapatid. The Spirit of the Lord empower ordinary people. When God's Spirit came upon Jephthah, he won the battle. Hindi ito, mga kapatid, skill ni Jephthah. I believe instrument lang siya, ginamit siya ng Panginoon. Kaya sa atin dito, always i-acknowledge natin ang leading ng Holy Spirit. Kahit ano ka-work natin, bad, kung hindi natin i-acknowledge ang work ng Holy Spirit, we can never accomplish. We should be dependent upon the power and leading of the Holy Spirit. Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by Spirit saith the Lord of hosts. It's not according to our might, it's not according to our ability, it's not according to our intellect, but it is the power of God. We are just an instrument. God just worked through us and through you. Mga kapatid. Hello, amen? We need the Spirit of God. We need the power of God. Another lesson is that faith and flaws can exist in the same person. May mga flaws tayo, pero pwede pala tayong magamit, mga kapatid, if we trust the Lord. Jephthah is listed in the Hebrews Hall of Faith, mga kapatid. What else ating ma-learn kay Jephthah? Rejected by people but chosen by God. Amen? Siguro, ma-feel natin, feel rejected tayo. Lalo na sa ating mga loved ones sometimes na mga unsaved. Hindi tayo feel welcome. Especially sa amin, naranasan ko, mag-reunion. Tapos kami lang, minority sa aming family. Kami Christian. Majority sa, ang tatay ko na family, 11 sila. 11 sila na magkapatid. Sa 11, kami lang ang Christian. Although may mga Sabadista, may Pentecostal din yung iba, pero alam naman natin ang salvation nila iba. Majority Catholic. So, siyempre, majority Catholic. So, sila dito ba, magpamisa-misa. Sila dito manguna, mag-experience sa reunion. So, tayo na mga minority, hindi tayo, wala tayong say. Hingi tayo ng slot sana maka-preach. Hindi, kaya dapat may pari daw. Nag-request na ng liko. At minsan kahit relative mo, pag magkaiba kayo ng conviction, magkaiba kayo ng religion, mga kapatid. We know, mga kapatid, that there is always a gap. Amen? Hindi tayo feel welcome. Ganun talaga ang reality, mga kapatid. Pero, wag nating hayaan, Brad, na because feel rejected tayo, ay wala na tayo. Hindi na tayo magawa. Ito po, si Jephthah is an example natin. Rejected by his community, by his family, but thank God, chosen by God. Pinili siya maging leader, mga kapatid, sa bansang Israel. Another thing, wounded by his past, but used to deliver a nation. Nagain niya, Brad, ang respect ng kanyang mga kapatid. Nung nanalo na siya sa gira, na-prove niya na mali yung expectation at impression ng mga kapatid. Na strange, you are a son of a strange woman, you are a son of a harlot, and therefore, hindi ka na magamit, wala kang potensyal. Hindi ka na mag-excel. Maybe yun ang impression nila. Pero one day, nung na-prove niya na siya ang leader, nanalo sa gira, na ipanalo niya ang bansang Israel, natalo niya ang children of Ammon, maybe nag-isip-isip ang mga kapatid niya. Di ba ito man yung kapatid natin ginabuli? Ito man yung si Jephthah? Pero nga, bakit ngayon naging captain na, naging leader of Israel? In short, parang siya na ang naging general. Naging niyang respect. Amen? My point, mga kapatid, is that kung sometimes parang na-feel tayo rejected or ginabuli, huwag tayo mag-retaliate.
You just prove, mga kapatid, that you're a Christian and God is with you. God is on our side. And when God is on our side, He will never fail us. In right time. You remember, mga kapatid, Joseph? Ganon din. Hated by his brother. Rejected by his brother. Humiliated by his brother and family. Look what happened at the end, mga kapatid. Gi-promote siya ng Panginoon. Giangat siya ng Panginoon. May favor ang Panginoon sa mga taong hindi mag-retaliate. May favor ang Panginoon sa mga taong, kapatid, na forgiving. Yes or no? Huwag lang tayo mag-retaliate pala. Huwag tayo mag-get even na tungod kay naka-experience ka ng maltreatment, hindi maganda ang upbringing mo, gibully ka, mangbully ka man. Don't you know nga grabe karon ang problema sa bullying? Grabe ngayon ang problema sa mental health. And I believe yung bullying kasi hindi maganda ang experience nila. Kaya gina-outburst nila, gina-express nila, mangulata man sila, manakit man sila. Yun ang problema ngayon. I believe hindi sila nakaranas ng love and care sa family. It may be. Feel rejected sila sa family. Kaya doon nila gina-express ang kanilang frustration sa life. Yung mga hang-ups nila, yung mga, kapatid, hindi na-settle ng mga issues sa buhay nila. Doon nila ginaano. Pero tayo, binago na po tayo ng Diyos. Maybe hindi din tayo bad feel welcome. Maybe naka-experience tayo sa ating family na hindi tayo completely ng gilove. But, mga kapatid, there is a God in heaven. Psalm 27 verse 10, tama ba? Pakibasa, sabi ng Bible. Psalm 27 verse 10, when my father, tama ba ang verse? O anong sabi, mga kapatid? Basahin daw natin Psalm 27 verse number 10. Ready? Read. When my father and mother forsake me, the Lord will take me up. You see? Underline that verse. That's a very motivating verse, mga kapatid. When my father and mother forsake me, ang sabi ng Bible, then the Lord will take me up. There is someone greater than your father. There is somebody greater than your father and mother who loves you so much. He cares so much than your earthly parents, mga kapatid. Kaya hindi po dahilan na, ay naka-experience ka, mabalos ka man. Di ba anong problema doon sa military, sa PMA? Gitanggal na yung hising, na pag upper class, pag junior class ka, first year, second year, hisingon ka, kulatahon ka. So pag abot naman nila sa upper class, fourth year, third year, sila naman mangulata. O today, kahapon pala, anniversary ni Marvin, Dilutorio, Imbutorio, taga Cagayan, yung gihising na namatay. Gihising, brad, na kahit galipong-lipong na, gipakanta. Ganon siya. Gikulata sa mga upper class. So nakasuhan ng murder yung dalawang upper class. Graduating na sana sa PMA. Pero brad, murder ang kaso. Kasi gihising nila, namatay yung kadet na yon na si Marvin. Mga kapatid. What is that? Bullying. Bullying. Kaya sa atin, remember, mga kapatid, there is somebody na makaprovide ng perfect love. Walang iba ang ating Panginoon. Amen. Amen? At matagal niya nang i-express. Sa cross pa lang, brad. Matagal niya nang i-express. Kaya noon na tayo na Amen? Praise the Lord. Sabi ni David, mga kapatid, when my father and mother forsake me, isikway ka man ng mga tao, isikway ka man ng loved ones mo, isikway ka man ng society. Remember, there is God in heaven who loves us so much. And He will never fail us. He will never forsake us, mga kapatid. And greater love hath no man than this, than a man lay down his life for his friend. And that is the Lord Jesus Christ. What a friend we have in Jesus. All our care and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer.
Anong sunod? Judas pressed his eyes, forsake thee. Take me to the Lord in prayer. Jesus, His arms will take and lead me. He will take it to. Minsan din natin memorize. Pero try to meditate that song. Amen? We have a greater friend, a great friend, the Lord Jesus Christ. Amen? Wounded by His past, but used to deliver a nation. Flawed in speech, but faithful in service. God honors faith even in broken vessels. Hebrews 11:32, and what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon, and of Barak, of Samson, and of Jephthah. Na-mention dito si Jephthah, mga kapatid. This afternoon is that, are you carrying the pain of rejection? I want to encourage you, church. God still has a place and purpose for you. Amen? Have you made a rash vow or poor decision? Repent and trust in God's mercy. He can redeem your mistakes. Do you feel unqualified because of your past? Think about Jephthah. Jephthah proves that your past doesn't cancel your purpose. And let God turn your rejection into a testimony. He still calls outcasts to be overcomers. Amen? Maybe ginsikway ka ngayon, rejected ka, but God can still use you as overcomer. We can overcome the odds. We can overcome, mga kapatid, sa mga circumstances in life. And let's follow the example of Jephthah. Na despite sa kanyang background, but he prevailed, successful, mga kapatid. And he prevailed, na ginamit ng Panginoon for the nation of Israel. Amen. Father in heaven, thank you this afternoon. Thank you, Lord, sa life ni Jephthah. Na Panginoon, makita namin hindi po maganda ang kanyang background. He was rejected. He was bullied. He was, Lord, scorned by his father, by his step brothers, the people around him, the society. But Lord, na-prove po niya na Panginoon, pwede palang magamit kami. Kahit ordinary people, fail, rejected, Panginoon, outcast. But Lord, walang makahinder pag si Lord na ang magamit. Kaya Lord, what a blessing. What a testimony about Jephthah. And Lord, above all, we salute about his commitment. Na Lord, talagang hindi niya binawi, even kapalit ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak na babae. Because he made a vow, he made a promise to God one day. And Lord, hindi niya pwedeng baliwalain ang kanyang pangako sa Panginoon. He was so sincere about his promise. He was honest about his vow sa Panginoon. Lord, please help us tonight. Katulad po, Lord, kay Jephthah, na sana sa aming mga promises, sa aming mga vow, sa aming mga commitment, dapat marunong kaming tumupad. Marunong kaming ikip, Panginoon, anumang bagay ipinangako namin. It could be sa aming spouse, it could be sa aming mga anak, sa church, and most importantly, Panginoon, sa inyo po. Na huwag kaming manginsinungaling sa aming mga pangako. Huwag kaming maging, Lord, katawa-tawa sa aming mga promises sa inyo. Once nag-commit kami, sana, it should be, Lord, forever na commitment namin. At we will not stop until makip namin ang aming promise sa inyo. Lord, I made a promise one day that I will give my life for the full-time ministry. And Lord, it is my prayer na sana until buhay ako, until kunin mo ako, Panginoon, I'm still in the ministry. Help me, Lord, hindi ako masway. Help me, Lord, na hindi ako matempt sa ibang mga bagay. Help me, Lord, na ma-maintain ko ang aking commitment sa inyo, that I surrender in a ministry for the rest of my life.
na Lord, sana po, together with my family, my wife, my son Clint, sana patuloy kami, Lord, na until my breath pa kami, until my life pa kami, until my strength pa kami, Panginoon, sana ang aming buhay, forever na, Lord, nakadil na po sa inyo. Forever na po ito, Lord. Sa inyo na po ito, wala nang iba. Walang atrasan, wala nang urungan, Panginoon. For the rest of our life, my life, Lord, our life is in you. And I pray also sa mga members, the same commitment, na ang aming buhay, Lord, wag na naming ilaan sa mundo. Instead, Lord, sa inyo na po. And also, Father, salamat po kay Jephthah na hindi po siya nagtanim ng galit sa kanyang mga loved ones, sa kanyang mga half-brothers, sa kanyang mga kapatid, na pinalaya siya. Pero Lord, nung nangangailangan sila ng kakampi, nandun po si Jephthah willing pong tumulong. What a blessing! Na si Jephthah, Panginoon, hindi siya nagkaroon ng bitterness sa kanyang puso. Hindi siya nagkaroon ng bitterness sa kanyang bansa. Tinulungan pa rin niya sa panahon ng kagipitan. And what a blessing, Lord, na ma-adapt namin ang ganong character na mayroon kaming forgiving spirit, humble spirit, before others, Panginoon. May request everybody to please stand. Ngayong gabi, mga kapatid, I do not know in what area sa mensahe ngayong hapon na bless ka, nangusap sa iyo ang Panginoon. It may be about forgiveness, it may be about the vow na we need to be sincere, or maybe about na magamit tayo regardless sa ating background. Pwede kang pumunta sa altar and pray together and pray to God, Lord, salamat po. Salamat may mensahe ka ngayong hapon. Salamat na challenge ako ngayong hapon about the life of Jephthah. Lord, help me in this area, in the area of my vow, in my promise, na matupad ko sana katulad po kay Jephthah, na hindi ako, Lord, mag-take for granted sa aking commitment sa inyo. Sa halip, sincere ko, Lord. Gawin kong sincere. Magawin kong honest ang aking promise sa inyo. Sapagkat, Lord, nakikinig ka sa aking commitment. Nakikinig ka sa aking promise. Amen? Come to the altar. Huwag nating palampasin ang opportunity, mga kapatid. Makalapit tayo sa Panginoon. If the Holy Spirit speaks to you, don't hinder the leading of the Holy Spirit. Don't hinder the working of the Holy Spirit in your heart. Gracious and loving God, thank you, Lord, ngayong hapon. Salamat sa pinaabot niyo po sa amin. Message about the life of Jephthah. Lord, the story of Jephthah is very short lang, Lord. Chapter ang coverage sa kanyang life, but it has a very big impact, Panginoon, sa aming lahat. And it's my prayer, Father, na meron kaming na-learn ngayon at mabago namin sa aming pag-uwi na challenge sa aming puso about the life of Jephthah. Thank you, Lord. And I pray na it will remain sa aming mga puso ang inyong mensahe. Bless these people who came forward this afternoon. Bless their commitment. Bless, Panginoon, ang kanilang
mga prayers, mga request sa iyong harapan. Whatever it may be, Lord, I pray for them. Tulungan